Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin itong nasa ating screen. Si Pacquiao mga kababayan. Si Kibuloy, pag-usapan natin si Kibuloy. Kanina ba yun o nung isang araw, ay nagkaroon po ng proclamation rally itong si Kibuloy. At tuwan-tuwa po yung mga banateros mga kababayan. Kasi nga kung napanood nyo yung proclamation rally ni Kibuloy, talagang yung stage mga kababayan, daming bandera ng Pilipinas Sabi nga ni nung mga borateros parang Donald Trump daw ang dating. Kasi may mga bandila ng Pilipinas. Tapos may stage. Tapos yung mga KOJC members nandoon. Sabi nga nung mga borateros ang babango daw. Ang babango daw ng mga nandun. Grabe talaga to kamanyak etong. Pinag-uusapan yung proclamation rally ni Kibuloy. Sabi ba naman yung nandun si Guevara, si Dada, saka yung isa hindi ko kilala pinag-usapan nila, sabi, ang bango-bango daw doon. Mga kababayan, at talagang malilinis daw yung mga KOJC members na sumisigaw dun sa proclamation rally ni Kibuloy. Pero doon daw sa Ilocos Norte, ang babaho daw. Sabi ni J. Guevara. At panay paninira daw yung nangyari doon sa alyansa para sa Bagong Pilipinas na proclamation rally. Pero daw diyan sa proclamation rally ni Kibuloy, mapayapa at talagang walang paninira. Yung rally walang paninira pero kayo naninira. Pero mo sabi raw mga dugyot daw yung nandun daw sa Ilocos Norte. Paano nyo naman naamoy? Paano nyo naman nasabi nga dugyot at mababaho? Nandun ba kayo? Nanood ba kayo? Si Marcoleta nanood pero pag nanood ka naman ng live, hindi mo naman yun maaamoy Loko talaga itong mga borateros na to At sabi, dun daw sa nandun si Che Guevara daw, umattend dun sa proclamation rally, ang babango daw. So mga manyak, mga manyakis talaga itong mga to Ay, magbago na kayo mga borateros, magbago na kayo, puro kayo manyak. Etong si Jaculeros, manyak. Tapos ikaw, Che Guevara, manyak ka rin. Pero ang naobserbahan nila, ay yung mabango daw, yung mga KOJC. Grabe talaga kamanyak itong mga ito. Magbagong buhay na kayo. Magugunaw na mundo, magbagong buhay na kayo. Eto si Che Guevara, Parehas to ni Kibuloy na mahilig sa minor de edad. Kaya birds of the same feather flock together. Ayan mga kababayan. So biruin mo, natatawa talaga ako dito sa mga borateros. Ang dami-daming pwedeng obserbahan. Yung pang-amoy ng mga nandoon sa rally ang naobserbahan. Mga pakawalang hiya talaga mga manyak ito. Ayun po, at sabi nga daw yung stage daw parang Donald Trump. Ayun lang ang yung batas dito sa Pilipinas na bakit gano'n, Etong si Kibuloy ay may kaso po. Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi maging sa Amerika. Ang kaso po niya, matitindi po, human trafficking, child abuse, at marami pang iba. Pero biruin nyo na, pagbigyan pa nga ng pagkakataon na tumakbo bilang senator. Diba? Anong klaseng batas yun? Hindi ba natin pwede mabago yun na kapag ang isang tao ay sinampahan ng kaso at nakitaan ng probable cause at hinihiring, hindi ba pwedeng dapat muna yun? Sabi kahit wag nang tawag dito disqualified, kahit muna, suspended muna habang may hinihiring. Pero wala mga kababayan biruin nyo, nabigyan pa rin ng pagkakataon yung isang Kibuloy na makatakbo bilang isang senator. Ewan ko ba't ganun ang batas natin. So ayan mga kababayan, at ito meron pong sinabi itong si Tikia, itong isang DDS mga kababayan. At nagkausap daw sila ni Pastor. Ito sa ating screen. Nagkausap kami ni Pastor Kibuloy at naalala ko at nalaman ko, bakit ka sir tumatakbo? Ayan, natanong niya si Kibuloy
Ano ba ang dahilan, Mr. Kibuloy, bakit ka tumatakbo bilang isang senator? Kasi kapag tinanong mo yung mga senator, di ba? Kinakailangan ang marinig nating sagot. Bakit po kayo tumatakbo? Kasi gusto kong paglingkuran ng aking bayan. Gusto kong kahit papano ay maitaas ang antas ng ating pamumuhay, lalong-lalo na yung mga ordinaryo nating mga mamamayan. Ako'y tumatakbo para makagawa ng batas, para mabawasan ang unemployment. Ako'y tumatakbo bilang isang senator para makagawa ng batas, para maipababa ang mga presyo ng bilihin. Ganun po yun, di ba? Ayun po, pag ganun ang mga ang katwiran, ang layunin ng isang kandidato, mapapatingin ka, wow, titingnan ko to, baka pwede kong iboto to. Di ba? Hindi katulad ni ni Philip Salvador. Sabi ni Philip Salvador, mga kababayan, sabi niya, ako'y tumatakbo bilang senatong. Senatong tuloy, senator. O bakit? Sabi niya, di ba? Hindi ako abogado. Hindi ako teacher. Hindi ako engineer. Tapos ano pa ba yung hindi daw siya? At sabi niya, artista ako na epektibong maglilingkod sa ating mga kababayan. Sabi ni Philip Salvador, parang totoo mga kababayan eh. Parang tunay eh. Si Depektibo, parang tunay. Sabi niya, ako'y tumatakbo para kay Duterte. Sabay ganun. Sabay ganun mga kababayan. Maglilingkod ako kay Duterte. Walang iyang katwiran niya. Walang iyang layunin yan. Yun ba ang dahilan mo kaya ka tumatakbong senator para maglingkod kay Duterte? Dapat di ka nag-senator. Dapat nag-caregiver ka na lang. Kasi unang-una, etong si Philip Salvador, hindi man lang dumaan yan sa barangay eh. Kahit barangay konsehal eh. Hindi man lang dumaan sa konsehal ng bayan. Hindi man lang dumaan sa congressman. Wala nga nagawa kahit isang ordinansa. Tapos magsisenator. Ang ginawa mo lang paasok-asok ka kay Bongo at namigay ka ng ng mga relief goods o mga tulong. Sabi niya kasi feeling ko, nung nag-aabot ako ng mga box, nung tumutulong kami sa ating mga kababayan, nakatulong na rin ako. Sabi ni Ipe. Wala talaga sa ayos. Saka, anong klaseng katukwiran yan? Anong klaseng layunin yan? Hindi ganun ang kailangan namin. Ang kailangan naming senator ay yung makakatulong sa amin para maihahon kami sa kahirapan. Yan ang gusto naming senator. Hindi yung maglilingkod kay Duterte. Ano naman yan? Paano ka namin iboboto kung ganyan? Ayun yung katukwiran ni Ipe. Saka hindi ka mananalo kasi sakit pa nga ng ulo namin kay Robin Padilla eh. Tapos dadagdag ka pa. 3 taon pa kami magtitiis kay Robin Padilla, tapos gusto mo pasakitin na naman ang ulo namin, sasama ka dyan. Pati sino ba to? Si Jimmy Bondok. Kakantahan lang kayo nun eh. No? Let me be the one to break it up. And many excuses. Ayun lang gagawin ni Jimmy Bondok dyan eh. Bagamat naging abogado na siya. Kakantahan lang kayo niyan. Ano ba yung kanta niya? Yung kanta niya na dito na lang. Kasi hindi ko alam yun eh. Hanggang dito na lang. So, eto mga kababayan, eto na naman isa na lang kasamahan sa PDP. Si Kibuloy. Eto yung dahilan niya. Bakit siya tumatakbo bilang isang senator mga kababayan? Ano sabi niya? Ginulo nila ang buhay ko. Ginulo nila ang ministeryo ko. Ngayon, guguluhin ko sila. Yan po. Yan po yung dahilan ni Kibuloy kaya siya tatakbo. Guguluhin niya ang gobyerno. Maghihiganti si Kibuloy. Dahil sabi niya, ginulo nila ang buhay ko. Ginulo nila ang ministeryo ko. Kaya ako'y gaganti. Ayan po ang katukwiran. Yan po ang dahilan kung bakit tumatakbo si Kibuloy, mga kababayan. Tama ba yan? Puro na lang sarili ninyo? Puro na lang personal ang dahilan ninyo ba't kayo tumatakbo? Hindi na ba pwedeng
Ang dahilan kaya kayo tumatakbo ay para sa amin naman, para sa mga Pilipino. Ang klase kayo. Ay talaga mga PDP, mga ano talaga kayo, wala kayo sa ayos eh. Kaya wala kayong kapag-asa manalo eh. Oh, saka, eto lang kay Kibuloy. Sabi mo kasi, ginulo nila ang buhay mo. Sinabi mo, ginulo nila ang ministeryo mo. Sa totoo lang, mawalang galang na po. Parang hindi naman sila ang naggulo ng buhay mo. Kasi unang-una, kung ikaw po ay tumupad sa iyong tungkulin bilang isang pastor, hindi po mangyayari kung ano po yung nangyayari sa inyo ngayon. Ang pastor po kasi ay tagapag-alaga ng tupa, hindi po tagapag-abuso ng tupa. Ang pastor po ay iniisip po ang kapakanan ng kanyang nasasakupan. Ang tunay na pastor po ay walang night duty. Di ba? Saan ka nakakita ng pastor ka? Merong night duty. Diyan ko lang narinig yan eh. Tapos meron kang pastoral. Meron kang Palmolive Girls. Hindi po ganyan ang tunay na pastor. Umaattend din po ako ng mga ganyan, mga church services. Pero wala pong wala pong night duty. Wala pong nagmamasahe. Ano ba naman yan? Wala pong ganun. Bawal po yun. Grabe naman. Pagmamasahihin mo, yung mga miyembro mo. Tapos mamimili ka na magaganda. Mga international. So, hindi sila ang naggulo ng buhay mo. Mr. Kibuloy, ikaw po. Kasi, lumampas ka dun sa sa dapat mong gawin. Siguro, kasi dumikit ka sa isang politiko, nakorap ka. Baka nakorap ang iyong isipan. Ganun po yun mga kababayan eh. Kayo po, lahat po tayo may kasalanan. Lahat po tayo makasalanan. Ngayon, nung tayo po ay tinawag ng Diyos, tayo po ay binigyan ng Diyos ng kapatawaran. Hindi dahil sa ating mga sariling gawa, hindi dahil sa mabuting gawa, kundi by grace, we are saved through faith. Pananampalataya. Ganun po siguro yung nangyari kay Kibuloy, nanampalataya siya sa Diyos. At sa sobrang, ewan ko lang kasi hindi mo pwede sabihin at mag-self-confess ka na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya kami numura ni Banat Bay dati. Sinasabihan ni Banat Bay to dati na isang itong si Kibuloy, bula ang propeta yan. Huwag kayo maniniwala dyan. Nagbago lang si Banat Bay kasi nabigyan nyo ng programa dyan sa SMNI Pero dati minumura kayo niyan. Pati etong si Jacoleros, ganun din. Paano yung banat nila kay Kibuloy? Pero syempre, alam nyo na, ganyan. Alam nyo na. Kaya, todo tanggol na kay Kibuloy. Pero yan lang po masasabi ko, hindi po sila ang gobyerno ang sumira ng buhay ninyo, pati ng ministeryo ninyo, kundi kayo po, sarili nyo po. Accountable po kayo sa Diyos sa sarili ninyo. Huwag nyo po ituro yung ibang tao kaya kayo nagkaganyan. Kasi, dun pa lang red flag na yun Meron kayong pastoral at meron kayong night duty. Hindi po ganun ang totoong pastor. Pasensya na po kayo. Kaya, ngayon kaya katatakbo dahil maghihiganti ka. Manggugulo ka, guguluhin mo ang gobyerno. Sino ang boboto sa inyo kapag ganyan? Walang boboto sa inyo kapag ganyan. Kaya nga hindi kayo pumapasok sa top 12 Kasi siguro kung kayo ay nagsisi ng inyong kasalanan at talagang inamin nyo yung kasalanan ninyo, pwede pa Pero wala Talagang hanggang ngayon kitang-kita naman na talagang wala kayong repentance, hindi kayo nagsasalita ng parang nagsisisi kayo. Walang ganun Talagang ipinaglalaban nyo pa na wala kayong ginawang masama. Ayan nga po yung batas at meron kayong pagkakataon ipagtanggulan yung sarili. O kapag kayo pawalang sala, di bahala ng Diyos sa inyo kasi dalawa pa hustisya dito po sa
sa buhay natin ngayon at meron po tayong hustisya na haharapin sa kabilang buhay. Okay? Pero yan mga kababayan, grabe naman. Mr. Kibuloy, tatakbo ka para guluhin mo sila, para magigante. Mga kababayan, mag-isip-isip kayo. Isip-isip din. Tungak lang ang boboto rito at magpapalin lang dito sa ganitong klaseng mga politiko. Hindi pala politiko. Pastor, mga kababayan. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.